Ang hirap kasi kalaban ng brand ngayon eh. Imagine mo Golden Road ka. Yes, sige, Golden Road. 2023 mo binuo. Pero din kasi ito rin yung golden year ng brand. Last year pa sila. Last year pa sila. Nag-C-Games yung Blacklist last year. Tapos sumunod yung lineup ng AP Brand. And 2 years in the making itong lineup na to. Ngayon, ito yung taon talaga ng AP Brand. So, 2 is greater than 1. So, sorry sa Golden Road, pero golden year talaga to ng AP Brand. Considering na ang dami nilang gintong inuwi para sa Pilipinas. Oo nga eh. Tsaka dito para sa sa Onyx Indonesia, regardless ko naman ang mangyari, iba talaga yung pinakita nila. Pero isa na lang kasi. Ayan na! Ito na naman. Ayan na! Ayoko na mag-predict! Game number 6. Ayoko na tignan yung drop, boss. Kapag nanalo pa dito ang Onyx Indonesia, Oh we my. will see the first Game 7 in the M-Series Grand Finals ever since M2. Credits to Chantel. Credits na rin para dito kay Chantel, of course. Ngayon, papasok na tayo sa Naman. ating Game 6 draft. Imagine mo, no, yung dalawa dito, 100% win rate sa Grand Finals. Ito rin eh. Ayaw bumigay eh. 100% din yung win rate sa Grand Finals eh. Siyempre, it's a Sunday. Sunday special. Hindi, Ika nga. hindi. Ngayon mo lang pwede sabihin yan. Mamaya sasabihin mo na, it's a Monday. Oo Totoo. nga pala. Ilang Grabe, minuto na rin no? lang. Magkakasama tayo Sunday, ilang minuto na lang, it's a Monday. Pero okay lang, kasi intense naman ang ating nakikitang laban. Okay. Sulit talaga. And looking at the bands no midnight, anong first pick natin? Bago ko isipin yung first pick, may Univier. Pero may Lilia din. Hindi ko na napikil sarili ko yun, no? Pero gusto ko na sabihin, nasa blue side ang AP Brand. 100% win rate ang blue side nila. And this is a 1-1 pick na mukhang mapupunta ngayon sa kamay ni Super Marco. Hindi nila nasolusyonan ang last Super Marco 1-1. Pero ganun din naman para sa side ng Chewe 1-1. Ano kaya magiging reply dito ng Onyx Indonesia? Ha? Back siya ba ulit? Fredrin, maybe? Fredrin Fredrin Lilia? Oh, nga pala may Guinevere, kakasabi ko lang. Fredrin Paramis. Ay, sorry, Fredrin Paramis. Guinevere Paramis. Oo. May Faramis pa nga. Pero Uy, grabe. ayan na nga. Faramis, as you said, midnight kasabayan na rin ng Guinevere. Ano kaya magiging reply dito ng AP Bren? Yuzong. Yusong. Yusong na agad, no? Para meron na agad Okay, Tams, para ano, pag natalo ng kabenjansan mo. sa bagay, sabi naman natin na this Grand Finals, ayun, lungkot lumbay. Okay lang yan, boss. Oo. Bawi bukas. Oy, pero mukhang may chance pa siyang makakuha sana ng aspirants. Pero hindi na. Pinakita ni Kuya. Kasi naman, ang intense nitong laro na to, Game 6 na. Ang tagal na natin hindi nakakita ng Game 6 sa M-Series. Actually, totoo ba? Wala pa. Wala pa! Eh, yung M2, 5 games pa lang. 5 games. Game pa? Oo nga, no? Ay, So, ito tama yun. ba? Ay, Gusto hindi. nyo ba? Ay, hindi, tama. Di ba? 4-3 at 4. Oo, pero ito yung Maalala, tagal na nun eh. matagalan na talaga. Uy! Ang summary lang naman, nanalo Pilipinas dun eh. Paborito natin to, Nightmid. Ayan na, yung Akay Arlot. Ayan na. Bagay, wala rin namang Valentina chance tong ano. Pero mababan yung Valentina. Yung last Lilia, maybe. And yung Claude, kinuha rin yung Claude. Very classic. Ito na yung takbo ng kondisyon ng draft natin. The usual. Ang question dito, mag-guard na naman ba si Few? Kasi most likely, Valentina plus Lilia to. Unless hindi pansinin ng Onyx yung Lilia kasi pwede nila ibigay. Considering naka-Guinevere tsaka Claude sila. And yung Guinevere at Claude, in terms of power spike, alam natin na ang Claude ay late game pa lalabas. Yung Guinevere ba, as in level 2, rock na agad to? Feeling ko gano'n. Dapat gano'n. Yeah, nakita natin yan from Deus Vault, si Magistor, na rock Ay, and roll naku. talaga kagad. Sana all. Oo. Naway lahat. Oo. Pero again, going back now, nakita natin si Magistor Oo. rock and roll kagad kay Guinevere. By the way, gusto ko lang i-highlight yung preparation dito ng AP Brand. Gusto ko, ngayon lang natin mapapansin to, pero actually kanina ko pa nakikita. Hindi pinapansin si Fanny. Ay, actually. Laki na second phase si Fanny. Pero red, parang inassume din kasi ng Onyx na ready. Yung AP Brand na lumabas dito yung Fanny. Kasi ilang beses natin nakikita yung Akay, yung mga Fredrin. Oo. And kinakawawa ng AP Brand ang Fanny. Nakita natin yan nung group stage. So parang gets ng Onyx kahit, sige, Kyrie, Fanny, iba pa rin yung pagkalaban mo AP Brand. Oh, that's true. AP Bren, bukod sa alam nila kung paano maglaro with a Fanny, alam din nila kung paano kumontra ng isang Fanny. Dahil nga, alam mo yun, pag Fanny God kasi yung jungler mo, para Alam mo na kung paano eh. alam mo na rin kung paano ang galaw at We pwedeng can do this all day. Oh, sino yung kaninong line yun? Wala. Wala lang, sinabi mo lang. Kay Captain America yun. Na Captain America ba yun? Oo. Captain. Interesting yung ban ng Ng ano? ng Onyx Inuna nila yung Minotaur ban.
So pinabalasot nila isa talaga. Lilia pa din, I think. For AP Bren naman, Khalid. Tinanggal na nga rin yung Khalid eh. Oo. Kasi ano yan eh, talagang problema kay 1-1 yan actually. Uy, Gord ban. Gord ba? Interesting. Okay, niread ng Onyx yung Well, kasi- pinapakita natin kanina. Kanina, Kaso, parang ganun din, di ba? Nag-guard din kanina. binigyan mo ng Valentina na naman si Pew. And this Valentina is one of those comfort picks na sabihin na natin kapag may kalabang Faramis, masaya din talaga to eh. Yeah. Actually, pwede rin naman yung Lilia. Pag nag-purify siya rito, maganda rin kasi hindi siya matatanon na ng Guinevere. Yung Valentina kasi nakita natin again, kailangan ko lang highlight si Magistorm. Binugbog niya yung Valentina sa mid na nakatapat niya. Kasi napakadaya niyang Guinevere talaga, lalo pagdating level 3. Ang hapde nung passive. But still, AP Brent, they do have the chance of picking up either the Lilia or the Valentina. Depende na lang sa preference of you unless gusto niya mambaliw at mag-pick siya ng Gusion. Ay, actually, no, si Few at si Sans pareha silang naguguson bit nga pala. Oo nga pala. Eh, bakit hindi na lang pagbigyan ah? Boss, pag itong Arlot Flinex na naman, nagbanda naman ng Diros. Kasi kanina, di ba, nag-arlat si Ogwen. Pag ito nagtamos. May chance, no? Yeah. Pag nakita nila yung Pakito, baka magtamos sila dito. And mukhang may isang pick munang ipapakita ang Onyx Indonesia dito. They still have to choose kung XP lane nga ba ang kanilang uunahin or a potential roamer, tas mid lane na yung Faramis. I think you have to go for a roam. Kailangan mo bigyan ng magandang hero si Keyboy. Ruby is an option, although it's up against Nakai. Pero at least meron kang instant catch mula kay 1-1. Unless may Diggy si Keyboy. Pwede ilabas yung Diggy dito actually. Para more on damage na talaga sila. Pero parang nagtigil sila. Okay. Ano na to? Dumating na Boss. tayo sa point na parang nagiging factor na yung mga previous games dun sa mga pattern ng drafting nila. Okay. Few, alam mo na hero mo. Pwedeng ilabas dito yung Itlog. Pero pwede rin naman yung Tamos. The Thamos, the Diggy, the Valentina, yan ang mga picks ni Midnight. Tingnan natin kung may makita tayo sa mga nasabi mo. May Lilia, however. May Lilia din naman. So, Lilia / Valentina. Tapos, hindi Yuzong. Tams / Diggy. Kasi yung Diggy, ang masarap dyan, ang daming tatapak ng bomba. And kailangan tapakan yung bomba. Oo, at siguro sasaluhin lang ng Grok halos lahat, no? Yeah. Kapag ganon. And Free even then, free stacks yun, tsaka pasakit ng pasakit. At immortal si 1-1 during the time's journey. Oo nga. Oh, so, okay, may kita. Ito na yung sinasabi ni Nightmid kanina, Thumbs Lilia. Hindi kasi malapit na oras mo. Pero yeah. Oo, ganda sana ng Diggy. Pero again, same problem for Onyx. Paano mo papatayin yung Tams? Natitirang option dito against the Tams. Again, yung Pakito or Benedetta. Let's see, we haven't seen the Benedetta this entire Grand Finals. Ay, yeah, Isa sa mga pick actually- na madalas lumalabas during the group stage. Pero ano yun? Actually, pwede may pantapat yung Grok kay Tams. Kaya niya yung matchup na yun eh. Although, syempre, mabubugbog ka, pero at least survivable. Yung ano kasi Lalo na napakabilis pag mag-clear. tumagal na rin, tapos dikit ka lang sa pader, ginagawa mo dyan. Parang ganun. Oo, Tsaka hindi ka mahihila eh. Yeah. Yeah. Tsaka ang kuwet kasi ng Grok, kapag nagbe-build ng physical damage, kung maalala nyo diba, matagal nang nire-work yan. Oo. May mga nakalimot kasi. So pwede bang kumuha ng roam dito, actually, Ski Boy? Ano kaya ang kanyang ilalock in? Ruby, pwede rin. Oh! Phobius. So that means it's going to be a Phobius XP lane Oo at nga magiging Grok Roam. What a... Is this a great counter pick? You have the Arlot and the 1-1. Ang daming dash niyan. Anli, mala buffet yan. Yeah, pero again, it's gonna come down to how game 1 went. Yung XP lane matchup, Yeah. kailangan lumabas ng matino dito yung Onyx. Kasi if hindi, kawawa sila dito sa Tams. Oo. Kasi kahit sabihin natin, yes, tatalon yung Phobius. The thing is, once na tumalon yan, pag tumayo yung AP Bren, Wala. Paano ka pa makakalipad muli? diba? Pag tumayo yung AP Bren, kaya nilang patayin yung Phobius actually. And let's see if that's gonna happen as we enter the Land of Dawn. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa larong ito. Pwede tayong makakita ng 7-game series sa M5 o pwede nating makitang maging kampyon na muli ang Pilipinas. Ano ang pwede nating ma-expect in the first turtle fight? Turtle fight para din sa dalawa. Feeling ko mare-reset yung unang turtle. Feeling ko lang may Grok pa naman. Tapos alam mo na kung ikaw yung Onyx, gusto mo may extend yung laban as much as possible. So, tingnan natin, pero magandang, parang may magsasalubungan na agad yata, if I'm not mistaken, dun sa may XP lane. Kailangan talaga nilang bigyan agad si Flap TZ as much as possible. Pero ngayon din lang nakahawak si Kyrie ng magandang hero, no? The Guinevere already locked in for Kyrie. Pero mukhang si Kiboy ang una nilang bibigyan.
Nandito lang din naman si Kyrie na sinasabi na Rock ang and roll, Queen level Beer kapag ka level 2, rock and roll na agad. Pero sabi ni Ogwen, di ko pa gustong sumount trip, boss. Aalis muna ako. Kung nakulong doon si Flap, that could have been the first blood. Wala pa namang flicker yun. Ayun naman yung ginagawa nila, nakaka-battery pa nila, hinahatak yung green. So, alam mo kung ikaw yung jungle, pag nakita mo hinahatak yung green, oo, silipin niya yan, silipin nyo. And again, napo-force out yung movements mula kay Sans, pati na kay Keyboy, and napi-free up yung map for the other heroes, for AP Bread. And AP Bren, right now, I feel like they are winning their laning phases. Lamang din naman ang 1-1 dito sa baba. Pero si Kiboy ay nag-aabang lang. Dito sa taas, si Kyrie bibigyan. Si Kyrie sinalubog dito ng dalawang players. Sabi dito na AP Bren, hindi natin pwedeng bigyan si Kyrie ng pagkakataon na tumambay doon sa jungle natin. Oo, pero naparetry nga. Ika nga ni Midnight. Pero magkakaroon pa rin naman siya ng retribution for that first turtle fight. And sa baba, mukhang mainit ang bakbakan. Parang sa XP lane yung mga ganito. Pero gold lane na yung bakbakan ngayon na. Yeah. Naka-Master Assassin yung 1-1, however, yung Art of Favorite stacks. Yung tapang din kasi ng Claude, minsan kailangan mo talaga tapangan yung 1-1 matchup. Kasi ang importante kasi dyan, makakakuha ka ng max stacks with Art of Favorite. Kaso, Marco! Oh, hinihintay niya yung cooldown ng Inspire. Kala niya, hindi enough yung damage yung nung Claude. Oh no! Ay! Super Marco is alive! Parang nagmalawa, muna tayo na AP Bren fan ng moment na yun. Yan yung sinasabi ko, yung tapang ng Claude. Minsan kaya mo talaga ipanalo yung matchup na yan. Basta super tapang mo and na-abuse mo yung Art of Favorite stacks. Kamunti ka na yun kung nagkataon lang na natamaan. Oo. Kahit isa ay mahihirapan talaga, pero ito na ang pagong. Sinisimulan ng dalawang kupunan ng Flap TC. Gagamitin na nga Kyrie? dito ang kanyang Counteract Inferno. Tapos may pagpasok pa dito kay Kyle TC. Val! May mapupunta dito yung kanyang pagong. Tapos may iwan dito si Flap TC. Flap TZ goes down. First blood mapupunta kay Boots. Pero mukhang susunod-sunod na nila si Ogwen. Kyle TZ ngayon ang bibigyan. At mukhang makukulong pa nga dito. Pero final slash. Meron pa nga 3 vengeance. At may reset pa nga. Si Kyrie ata ay mabibigyan. Pero naubusan ng mana si Ogwen. At mahihila siya pabalik. Si Sans kayo na mamamatay. Hindi pala tapos yung team fight doon sa may middle lane. Hindi pwedeng hindi kami makabawi. Grabe yung juggle na pinapakita ng AP Bren. Muntik lang mamatay si Kyrie. And both did a fantastic job of just stopping Flap TZ on his tracks. Pero nakuha din ng AP Bren yung kanilang turtle. This does give an advantage towards their momentum and makaka-recover ng konti yung 1-1 sa may gold lane. Kasi again, he was forced to leave his lane. And in terms of XP, makakabawi naman siya versus the Claude. And mukhang ang tinitigdang laro talaga ng AP Bren dito ay mag-secure or safely secure those early objectives. Dahil mukhang gusto nilang sabayan yung mid-game power spike ng isang 1-1 dito. Oo nga kasi nakita nila yung potential kanina nung isang 1-1. So kaya naman kailangan na pigilan agad. Pero ang kinagandaan dito kay Super Marco, alam mo din na alam niya kung anong gagawin. At si Chewe dito ginamit na ang Blazing Duet. So kanina pa natin nakikita na ganito ang kalagayan dito sa may bottom lane. Kaya naman darating na rin ang ibang mga kakampi. Pero makakasalubong dito si Few. Napakagandang pick-off na nagmula kay Kyrie. At dahil dyan, makakalamang ang Onyx ng bahagya. 2-1 ang ating kill score. Ang hirap talaga pag may Guinevere sa kabila. Yeah, and also Chewe feeling the momentum here in the gold lane. Lamang na siya versus the 1-1. And this is a very great matchup for Onyx to have. Kasi kapag hawak mo yung Claude, once makalabas ka sa laning stage, away from the 1-1, medyo dumadali yung buhay mo kasi ang kailangan mo nilang isipin is yung pag-scale up mo. And yung pag-scaling nga ng isang 1-1 ay isa sa, actually not just for the 1-1, but also for the Claude, ay kailangan alagaan ng parehas na kupunan. And looking at the rotations, no, Sans? Si Sans, pag nagkamali lang din ng haltak, That's ay Netherrealm. nagkamali na rin ng Netherrealm. Uy, Sakto bata! meron pa dito ang pagong. Pero yung nga pala bait yata dito kay Kyrie, ginamit na dito ang Violet Requiem. Tapos Flap TC is gonna be down. O Gwen ngayon ang target nila. Pero sa may bandang reset. pagong, marireset lang rin naman ni Kiboy. At mukhang kailangan na nga mag-clear muna ni Super Marco. Few low HP. No black shoes is available pero mukhang nagamit na rin niya agad-agad. Ito na. Ito na yung mechanical prowess ng Onyx. This is who they're known for. Yung ability nila na mang-bait ng mga spells and also their assassination capabilities with the tank support that they have. Kailangan talaga maging pasensyoso kapag Onyx ang kalaban mo. Hindi basta-basta ang pagbabato. Pero Kyle TC nahila papunta sa kamay ni Kiboy. Nandito na nga rin ang Spatial Migration Final Slash. Kay Kyle TC pa rin mapupunta dito yung paghunta si Kyrie, may ibit pa nila. Napaganda pag-kill para dito sa side na AP Bren. Tapos makakakuha din ng Nithe Wanderer. So AP Bren still holds the lead. But very minimal. And look at Chewe sa may top lane. Pero middle lane pa lang ating focus kasi si Kiboy. Mapapalay dito ni Black TC. Grabe si Ogwen.
yung control na pinapakita nyo rito in the Arlot Roam. Where the Arlot Roam position, nagagalawan nila yung Onyx and Kyle TZ again getting that retribution in versus Kyrie with the heavy spin and pinin pa niya doon sa pader, katabi ng Onyx. Probably, sasabihin ko na ngayon, Ogwen is the best Arlot Roam in the world right now. At nakikita natin yan, 100% kill participation in this game at impactful ang lahat ng ginagawa niya. Speaking of impact, dahil dyan, kinabahan si Sans para sa buhay nga, pero nagkala si Chewe ginamit ng Purify. Kaya naman, tatalubungin na naabangan ni Flap PC. Ginamit na rin dito NetherRealm. Si Kiboy yun, ginamit na rin ang uning niya rin. Tapos aalis na lang muna sila. Ito na naman yung At macro. ito na naman yung nakikita natin. Yung macro ng AP Brent sa gold lane nila, bigyan lang natin ng spasyo. Si Super Marco and Chewe, nakaka-bad trip na 3 game na siyang naaabangan sa mga bandang likuran. Lahat ng mga pwedeng lahat ng babalikan niya eh. Lahat ng tinatambayan niya, tinatambayan ng Brent eh. At mukhang nagigising niya nga rin ang crowd. Nag-aabang din lang Ogwen, ng Ogwen, pagpabalik. Ogwen, final slash on one. Si Boots ang natamaan. Pero mukhang hindi ata nila itutuloy ang laban na to. Maliban na lamang kung magde-demonic force dito si Boots. Si Kiboy ay magzo-zone out lamang. Kita natin ngayon yung zone na binibigyan ng AP Bren. Tapos ngayon si Super Marco nagkakaroon ng space. So yung kalamangan sa kanya kanina ni Chewe, parang mahahabol na rin dito ng side ng AP Bren na actually lamang ng AP Bren. 2.6k gold lead in a snap. At tignan mo, wala nagbabantay sa 1-1. Sobrang lupit ng reaction ni Kyle TZ. May lumabas na Psycho Ball, nag-dash kagad. Inassume niya na tumalon yung Guinevere. Sabi niya, wait lang. Mas Oh, okay no! na may safe. Pero nga alam, mahuli Irene! nyo. Si Ogwen pala. Ayun na, makamatay na nila. Tapos si Flap DC papasok. Meron pang NetherRealm para din sa side ng Onyx. Demonic Force. View, kailangan na maglabas dito ng mga bola-bola. Kiboy! Sa goal ni Kyle! Kiboy. Ang may heavy spin pero makakapag-flicker out at ginamit na ang Blazing Duet. Sans mukhang napasok sa maling liga at mukhang mapapabagsak din. That's going to be the killing spree for the Thamos. A 2-for-none trade. Pero mukhang mapupunta ang pagong sa Onyx. Yeah, so super disciplined nung pinili ng AP Bren actually. Instead of going for the 50-50, sabi ni Kyle, okay, dito na lang tayo sa medyo sure kill. Si Boots nakalabas na ng tower of range pero naipet si Sans doon sa loob ng AP Bren. And again, this does give Onyx the turtle pero for all throughout the team fight, si Super Marco nag-confirm lang. Oo, at mukhang hahabulin niya dito si Kiboy. Kyrie threatening the spatial migration pero hindi niya gagamitin ito. Onyx, nakahabol naman ang bahagya. Yung 2K gold lead, naging 800 na lang. Grabe yung juggle na ginagawa ng dalawang teams, no? If ever na ikaw yung hindi pasensyoso, talagang mabibigyan, yung magiging damage na to the whole team is gonna be very detrimental kasi strength ng parehas is maghanap ng butas, maghanap ng mali sa isa't isa. At alam niyo yun, lahat ng nanonood, pag laging mali ang hinahanap, mahirap talaga. Mahirap talaga yan, bossing. Pamubutasan. Kahit nga hindi in-game yan eh. Yung hugot mo, Shandel, narinig na Ayun, namin ayun, yan ayun, eh. ayun. Yung hugot mo pang game 7 yun eh. Ayo. Game 7 yung ganyang Eh, hugot. wala eh. Grand Finals eh. Grand Finals na rin naman. 40 seconds bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito, Kyle TZ. Will be the one challenging Kyrie. Kyle, may heavy Knock spin. up, pero special mic. Oh, niretry! Parang review, Shonan! Tapos dito makikita natin talaga iniibig nila si Kyrie kaya mahahabulin dito ng NetherRealm. Oh, no! Pero pag wild charge, grabe yung layer ng mga skills. Pero Outplay! Kyrie's down! Again, Kyrie's down! Kyle TC mamamatay lang din naman. May bawal dito ang Onyx. At grabe yung Marco! PJ with double kill niya! Marco! At Nakalibad! lumipad na rin si Super Marco pero Astros natin ang Eye! damage niya! At hindi nata magiging sapat yun dahil sa Ogun ay babagsak na rin. And this might just be a wipeout. Onyx wipes out AP Bren! Double kill para dito kay Sans. At wipeout nga! Kaya naman ang Onyx mukha sila kukuha ng Lord! How Boots with a demonic play. Although napakaganda nung attempt ni Super Marco to reset that fight. Nakalipad naman siya with a crossbow of tanks. Pero the damage has been done. Ang ganda rin ng outplay na pinili ni Kyle TZ using the retribution, forcing out the violent equipment. Naipit pa niya si Kyrie sa pader. Pero yung Blazing Duet alongside the NetherRealm, ayun yung tumapas sa buhay ng AP Bren. At hindi pa nga nag-flicker si Sans doon. And it looks like momentum shift is real. Onyx Indonesia with a 2K gold lead in the first lord of the game. Crucial item pickup para kay Super Marco. Hindi Malefic, si Halbert. Yeah. Para lang matanggal yung sustain na nanggagaling dito both from Kyrie and Boots. Pero nagiging problema na narito yung combo no, ng Onyx. Na kapag lumalaban yung AP Bren, they collapse. Wow. And susceptible sila sa wild charge and of course yung Ghost Bursters na nanggagaling kay Sans. Sobrang sakit nung damage output ni Paramis. Lalo na kapag nag-echo na yung damage. Tsaka ang laki ng lamang pala ni Chewe dito kay Super Marco.
Tsaka even yung mga damage or sabihin na nating defensive items rather for the players of Onyx. Kaya nung nakita natin lumipad si Super Marco, hindi pa siya ganun ka-deadly Oo. against Onyx. So ito yung kailangan ngayon i-capitalize ng Onyx knowing na hindi pa ganun kasakit yung pang-damage against them. May wind of nature na rin dito si Chewe, Hindi na pwedeng basta-basta lumipad si Super Marco dito. Mukhang malaki ang magiging push ng Onyx. Turrets falling down left and right at buhay pa rin ang Lord. Onyx again. Oh, Flop! Si Flap TC doon ay mahuli nila habang si Kyrie! napatay na dito ni Ogwen, hindi na umabot sa Netherrealm. Chewe, ginamit na rin ang kanyang blazing duet. Si Kyle DC, ang kanyang maiikutan dito is gonna be Oh, Tranchon! the Truncheon coming in for Boots. Super Tapos si Marco! Super Marco, mapatay na rin dito ni Chewe. Si Chewe, wala nakakabigil kay Chewe. Kaya naman Oh triple my kill na siya goodness. dito para sa ating laban. Okay, Kiboy dies, sacrifices for Boots. Pero that outplay from the Volvis, Winter Truncheon, para hindi siya mapatay. And lumabas Boots! pa yung second layer ng Demonic Force, pero hindi pa tapos si laban. Lumalaban pa rin Chewe? dito, pero may kita natin yung damage Kyle, kay Kyle. Kyle. Instead, look at Ogwen. Lumalaban pa rin sila dito, pero Chewe, talaga free hit lang naman. Kaya naman double kill na. Habang ubuhay na dito si Flap TC, kailangan maging maganda ang kanyang pagdepensa dito, pero hindi pa sapat dito ang minion wave ng Onyx. FTC looking for the possible outplay. Pero grabe na nga yung damage dito kay Chewe. Nakapag-BMI out na rin. At dalawa ang napabagsak na inhibitor turret. Onyx Indonesia nangangamoy game 7 na daw. Oh my goodness, Chewe with a marksman performance. Nakita natin yung kanyang laning prowess kanina versus Super Marco. And now, his team fight positioning and his team fight maneuvers are winning Onyx the game. And AP Bren, kailangan nila solusyonan to si Chewe, pero kailangan maunang solusyonan si Boots. Yung mga talon na ginagawa dito nung Povius na nagiging distraction. Enough yung space na yun para ma-distract yung AP Bren. Kaya naman, ang saya ng buhay ni Chewe dito, yung cloth ay nakaka-create lang sa backline. 2-1 and 8. Boots proving to everybody na kahit isa siya sa mga players na nagfe-fade into the background para sa Onyx, na laging ang sigaw ay Sands, ang sigaw ay Kyrie, ay nandyan din siya with a 5-man penalty zone. And now, with this spectacular performance dito sa kanyang Phobius. And look at this, may plate armor na rin si Kyrie. Yeah. Grabe, wala talagang gusto magbigay dito sa dalawang teams natin. Again, na storyline pa lang nila, alam natin na sobrang dami nilang pinagdaanan bago makarating dito. Pero isang mabilis lang na makukuha ng Onyx, ang Lord. Oh, dinedelay. Dinedelay. There you go. Para sa next wave, lumabas si Lord. Ang galing. Oo. Sinong nag-iisip nun? Ako, hindi ko naiisip yun. Okay lang. Trabaho ko yun. Okay, magkalala. Oh. Trabaho ko yung isipin. Oh, biruin mo, men. Kasi iniintindi nila yung next wave para at least ma-double wave yung mid. Tapos triple wave yung papasok. So essentially, AP Bren has to deal with a ton of minion waves actually. Tapos binibilang pa nila. Onyx Indonesia. Comeback is real after losing many games straight. 5K gold. Ayun, tignan mo si Aray! Ogwen! Okay, so, ganito play ngayon ng AP Bren pala para titiisin muna yata ni Ogwen lahat ng mga pwedeng kuhanin against or from Chewe. Tapos mag-final slash siya. Pero medyo delix na play yun. Oo, Delix talaga dahil ngayon wala siyang flicker at may Lord wave sa mid lane. Mayroon ding malaking wave sa top at sa bot. Is this game number 7? Dadalim ba tayo ng Sky Kings sa langit sa game number 7? Flop! Nareset nga yata si Chewe dito ginamit ang Wind of Nature tapos meron pa Netherrealm. Merong final slash na manggagaling doon para kay Ogwen. Pero natin ang damage ngayon ng AP Bren. Pero may kita pa rin What a natin play! dito na mabilis. Nadepensahan pa ng AP Bren! Nakalimutan ni Chewe na hindi siya ganun kasaya. Kapag yung Thames yung tinitira niya, naramdaman niya yung vengeance from the Thames. Pero makakapag-heal back naman siya. However, hindi nagamit ng Onyx Esports yung Lord. And now it's a lot easier to defend if you're AP Bren. Bawal na lang magkamali. May isang malaking set, hindi tatama yung spatial migration. Flap TC, half Ogwen. HP. Saan sila si Ogwen? Oy, pero nakita natin ngayon, Nadashes! nahatak si Ogwen dito magiging target nila. Si Boots papasok na with the Demonic Force. Si Kyrie mamamatay at ipalalayuin pa nga dito si Marco! San. Lumipad na si Super Marco, pero napalito Oh! ang damage niya. Double kill Chewe dito, tower lock lang para sa kanila. At para sa Grand Finals, we are heading into a game number 7! First in M-Series history. 7 laro para sa Pilipinas. Napakagandang laban. I don't know what to say anymore. Onyx, they deserve all the respect. They deserve all the achievements.
ngayong taon, this is the final match to solidify kung kaninong storya ang magwawagi. Will it be the golden year or the golden road? And it has to come down to this final game. This is really the great finale. Yeah. Ito na nga, 2023 is real. Actually, bumukas na ata. Hindi, konting minuto na lang. Buhay pa Buhay pa naman. Sunday. Buhay pa Sunday. Grabe ba? Guys, sa mga nasa mall, mga nasa watch Pasensya party. Sorry po. Sorry po. But 100% win rate. ano, gusto ko na sabihin, what a better way to end